Luke 4:18 to 19. Kabisado pa rin? Amen? 1, 2, 3, go! Spirit. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord our God is Jesus. He is the anointed one. Amen. He is our Savior. Sabayan natin ang ating yung culture natin. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. So culture yan. Ibig sabihin, lagi mong bibigasin. This is the way of your life. Ang ating pong pag-aaralan na tinanong ko sa Lord, anong dapat mong ituro sa iyong mga anak? Ay, nakalagay na ba? Ayun. Sabi ng Lord, remember the Lord your God. Amen? Ang text po natin dyan ay nasa verse 18. Remember the Lord your God, for it is He who grants you the power to acquire wealth, thereby confirming His covenant with your forefathers as it is this day. Alalahanin ninyo ang Panginoon. Ang Panginoon Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito upang para matupad niya ang kanyang kasunduan sa inyong mga minuno katulad ng ginawa niya ngayon. So ang title nga natin, yung ginawa ko lang, Remember the Lord your God. So tayo manalangin sandali. Lord, sa iyong salita namin pag-aaralan sa mga ilang oras, Panginoon, hayaan mong kumilos ang banal na Espiritu Santo sa bawat isa, ang mga may katanungan, may mga kahilingan sa buhay, ang mayroong dinadala, Lord, paglabas ang pagkatapos ng iyong mga salita, Lord, mararanasan po nila ang panibagong lakas para maging pagpapala at patuloy na pagkilos mo sa bawat isa. Holy Spirit, continue to move mightily sa puso't isipan namin, O God. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, this all we pray. Amen. Alam niyo, pag sinabing remembering, ito yung mga bagay na bumabalik sa ating isipan o naiisip palagi natin o naiisip natin uli. Katulad ng pag sinabing si Jose Rizal, matagal na siyang wala. Di ba? Pero alam na alam pa rin natin yung ginawa niya. Pag sinabi mong si lolo mo ganito, naaalala mo siya. Tama? Di ba? Ang lolo nyo, ang galing magluto niyan. Hindi kami nagugutom diyan. Ganun ba, mama? Oo, ganun yun. So, yung remembering daw, ang definition talaga ito is to retain in memory. Lagi nating iisipin yung mga bagay na yun. Kaya binanggit ng Lord dito, sa kanyang mga salita, alalahanin mo raw ang Diyos na iyong Panginoon, ang Panginoon mong Diyos na siyang nagbigay sa inyo ng kakayang maging mayaman o maging wealthy. Upang sa gayon, matupad niya ang kanyang kasunduan sa atin. Nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon, nakilala natin ang Panginoon, nakilala natin ang Diyos, meron na po siyang inilaan na magandang bagay, magandang promises na inyong makakamtan. Kailan kaya yun? Tanongin niyo sarili niyo. Maaring hindi niyo pa natatanggap ngayon, pero ang isipin niyo po, ang Diyos ay gagawa ng isang bagay na kailanman yung timing na Panginoon, ng Panginoon ay ipagkakalob sa inyo. Amen? Maaring nadidelay. Because tinitignan ng Lord yung puso mo kung gaano ka magiging matatag sa Kanya. Alam mo, Pastor, nung ako'y nag-born again, ako'y nakakilala sa Lord, mas lalo at ang dumami ang problema. Amen. Problema lang yan. Pero ang masarap po nito, alalahanin mo ang Diyos, siya po ang sasagot ng inyong mga problema.
kasagutan sa buhay nyo. Saan ka ba naman lalapit? Kung hindi ka lalapit sa Lord, kanino pa? Wala. Kaya kay Lord lang kayo lalapit. Alalahanin nyo lang siya. You will remember the Lord your God. Okay. Things you should remember about God. Ano yung mga bagay na dapat mong alalahanin ang Diyos? Unang-una, remember His guidance. Okay? Tandaan mo ang kanyang mga patnubay sa iyo. Alam niyo ang nangyari sa Israelites nung araw, sa Deuteronomy chapter 8 verse 2. Yan. Furthermore, you shall remember the entire journey that the Lord your God guided you through these 40 years in the wilderness. Alam niyo, yung mga Israelites, within 40 years, sila po'y ginabayan. Kung wala pong gabay ng Panginoon sa kanila, hindi po sila makakapunta, yung mga taong pupunta ron sa lupang pangako ng Diyos. But because of His mercy, kaya wag niyong babaliwalain kung minsan ginaguide kayo ng Lord. Minsan, napapansin nyo na, ba't kaya hindi nangyari ito? Kasi plano mo yun. Maganda yung plano mo, pero mas maigit na mas maganda, sama mo yung plano ng Diyos. I-combine mo. Mas mangunguna pa rin ang Panginoon. So remember the Lord that He will always guide you. Hindi yung basta-basta lang. Kasi nga yung taong walang paroroonan, paliko-liko, papunta sa kaliwa o kanan, hindi alam ang gagawin, wala pong guidance, mapapariwara po ang buhay. Amen? Sino po dati, ganun tayo, di ba? Parang gigising ka, parang minsan ayaw mong gumising o gusto mong gumising. Kasi parang paulit-ulit lang ang buhay. Ngayon, hindi na po ganun ang buhay niyo ngayon. Ginaguide na po kayo ng Panginoon. Kaya nung nakakilala kayo sa Panginoon, lagi niyo pong aalalahanin yung guidance ng Panginoon sa inyo. Amen. Sa Psalms 32 verse 8, I will guide you and instruct you. Amen. Sino raw ang magbibigay? Ang Diyos. In the path you should take, I will counsel you with my eye upon you. Sabi ng Panginoon, ituro ko sa inyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuwang kita habang kita'y binabantayan. Ang ganda, may guidance na, may pagbabantay pa. Kaya minsan gagawa tayo ng kamalian, napapasok tayo sa isang lugar na alam mong baluktot, alam mo, di ba, ang lakas ng parang paglaban. Yung parang sinasabi ng konsensya. Di ba? Pero sa Lord yun, Holy Spirit yun, anak, huwag ka nang pumunta uli dyan. Huwag mo nang subukan uli yan. Ginaguide ka ng Panginoon. Binabantayan ka pa. Ayaw niyang ikaw ay mahulog muli sa kapahamakan o sa isang bagay na ikapapahamak mo. Sino ba namang ama o magulang ng kanyang anak ay dadalhin niya sa kapahamakan? Baluktot na lang isip nun, pero nangyayari pa rin hanggang ngayon because they do not know God. Hindi nila alam ang Diyos, kaya ginagawa nila. Ang sariling anak ibibenta sa kung ano-ano. Tinuturuan gumawa ng masama para hindi maganda eh. Wala kasi ng guidance ng Panginoon, ng Diyos. Kinakailangan po natin yan. Kaya remember the Lord to be your guidance. To be your guide. Amen. Pangalawa, lagi nating aalalahanin yung kanyang makapangyarihang salita. Remember His mighty words. Sabi rito sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, He humbled you and allowed you to experience hunger, yet He provided you with manna, a substance unknown to you or your forefathers, so that He might demonstrate the human life does not depend solely on bread, but every word that emanates from the mouth of God. Ibig sabihin, ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Kaya tatandaan natin, yung mga salita na nakakamtam natin, natanggap natin sa Lord, ito po ang ating dapat kaining spiritual.
upang lumakas ang spiritual life, tatandaan po natin, kung hindi lang itong Israelita, kung hindi lang palaging binibisita ng Lord to, ng Diyos Ama, ng Diyos sa kanilang paglalakbay, hindi nagsasalita, maaaring itong mga to, hindi nila nakamtan yung kanilang pangako. Pero sa pamamagitan ng kanyang salita, kasi minsan ang tao, mas pinapahalagan yung katawan mismo kaysa spiritual eh. Hindi man po masamang magmahal sa katawan. Pwede nyo naman busugin talaga yan. Pero pag ang salita ng Panginoon ay lagi nating nasa ating mga puso, ito ang magpapalakas at magbibigay sa atin ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya ngayon, tama-tama na ngayon ginagawa niyong mga desisyon. Tama po ba? Kasi parang dati baliwala eh. Gagawa kayo. Pero pag sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, ginagawa mo kanyang salita, you remember His word, ang inyong mga bagay na gagawang plano ay matutupad because that is His promise to us sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Amen. Sabi rito sa Isaiah 40 verse 8, the grass wither and the flowers fade, but the word of God shall endure forever. At sabi ng Lord, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng inyong pag-iisip. Kaya yung mga tao, ng isip nila ay patungkol sa mga karangyaan, kayamanan. Hindi yung pang-eternal. Amen. Gusto nilang magpayaman na magpayaman. Di ba po masama magpayaman ha? Kung lahat nga tayo mayaman, gustong-gusto ni Lord yun eh. Pero ngayon, you believe mayaman na kayo? Hindi pa? Mayaman mo kayo! Amen? Amen, yung confident. Amen, mayaman ako. Alam nyo, mayaman po tayo dahil natanggap po natin yung eternal life through Jesus Christ. Kaya milyonaryo kayo. Yung kayamanan na yun ay hindi pa nila alam yun. Pero tayo po'y mayaman na. Dahil yung kanyang, yung word na binigay sa atin ng Panginoon, ito'y nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Lord by hearing the word of God. At yung eternal life natanggap natin because binigkas ng ating mga salita. Amen. May thoughts, sabi rito, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan nyo. Kung gaano kalayo ang langit at lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Ibig sabihin, mas mataas talaga ang kaisipan ng Lord. Ang pamamaraan ng Diyos ay mas mataas pa. Kahit gaano kakatalino ngayon, ang Diyos pa rin ang mas mataas sa inyo. Amen? Ang sabi rin, kung gaano kalayo ang langit at lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Ang ulan at niebe ay mula sa itaas at hindi bumabalik doon hanggat hindi muna nakapagbibigay ng tubig sa lupa at nakapagpapalago ng mga halaman para mapagbigay ng binhi at pagkain na nagtatanim sa mga tao. Ganon din ang kanyang salita, hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Kinakailangan mangyari. Kaya tagi natin tatandaan yung kanyang mga salita, yung inyong napapakinggan ngayon na salita ng Panginoon, lagi po nating aalalahanin yun. Amen. Kasi iba nalilimutan na yung mga pangako, lalo sa mag-asawa, pag matagal na, di ba? Panay, I love you noong bata pa, nung mag-boyfriend, I love you, I love you, I love you. Pero nung medyo nag-asawa na, medyo nawala na, hay na lang. Pero kinakailangan po, laging sasariwain natin yung kanyang mga salita. Amen. You have to love the Word of God. Dahil ito po'y mabisa, makapangyarihan, at naaarok ang isipan ng tao. Kaya yung lagi nating alalahanin, paano ba tayo alalahanin ng Diyos? Aalalahanin natin yung kanyang mga salita sa atin. Follow the Lord's command and live in accordance with His will.
Sundin natin ang lahat ng kanyang sinasabi, ang kanyang mga kautusan. At kung ano yung kalooban ng Panginoon, iyon po ang gawin natin sa magitan ng kanyang salita. Amen? You love the Word of God? Amen? Sino inantok magsabi ng amen? O ba, gising na gising. So, ibig sabihin, ang Word of God ay mahalaga. Pastor, saan ba nakukuha yung Word of God na yan? Pwede magtanong. Sino magtanong doon? Saan nakukuha yung Word of God? Saan? Ha? May Bible kayo? May Bible? Wala? Yung wala, taas ang kamay. Ay, huwag kayong taas. Yung wala, benta nyo yung bahay nyo. Bumili kayo ng Bible. Ha? Hindi, marami namang Bible. Pag may cellphone ka, pwede mo ilagay yung Bible sa cellphone nyo. Kasi alam nyo, itong cellphone ngayon, very popular to eh. Dito nyo ilagay yung Bible nyo. Kung wala kayong physical Bible, katulad nito, pwede po kayo maglagay rito. Pero kung wala talaga yung Bible yung bahay nyo, kuha kayo ng Bible. Marami makukuha. Mura lang naman po kung gusto nyo talagang mamuhunan o mangingi. Yung doble, may kakita ang kaibigan mo, para pag may bisita kayo, basahan nyo ng salita ng Panginoon. At malalaman nyo yung kabutihan ng salita ng Panginoon sa bawat isa. Amen. So, kinakailangan, hindi lang basta may Bible. Anong gagawin natin? Babasahin. Hindi maalikubukan. Babasahin natin. Huwag natin gawin display ang Bible. Kung hindi natin mabasa physically yung Bible, meron po tayong Bible sa cellphone. Napakadali, kahit saan. Pak! At iyon po ang dapat nating gagawin. Pag-ingatan natin, tatandaan natin, i-remember natin ang Lord sa pamagitan ng kanyang salita. Palapakan mo natin si Lord. At pangatlo, ito na, malapit na tayo matapos. Remember His protection. Sa 8:15, ang nakalagay mo dito, He led you through the vast and dreadful wilderness, that the thirsty and waterless land with its venomous snake and its scorpions. He brought you water out of hard rock. Ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may mga kamandag na ahas at mga alakdan. Alam nyo, kabi-kabila, parang kung ikaw wala ka sa Lord talaga, ayaw mo nang lumabas. Di ba? Kasi nakakatakot na eh. Talamak na pag sa bali-balita, barilan, no? Parang akala mo, babarilin lang yung tao, patay. Bang! Parang nakakatakot, di ba? Pero ngayon, tingnan nyo yung sarili nyo. You are protected by the Lord. Kahit saan ka pumunta, hindi ka natatakot dahil protected ka ng Panginoon. Ayun yung ginagawa ng Panginoon. Ito yung mga scorpions at alakdan, yung mga makamandag na ahas, nung paglalakbay ng mga Israelites, sila po ay ginabayan ng Panginoon. Pinorektahan. May protection siya. Kaya hindi ka dapat matakot ngayon kung saan ka man pumunta. You have been protected. Maliban na lang kung lumalayo kayo sa Panginoon. Siyempre, yung protection, may paraan na ang kaaway para kayo ay kanyang saktan o mahawakan. Pero if you are nasa ng Panginoon, nasa malalim na relasyon sa Panginoon, I'm pretty sure, hindi po kayo pwedeng saktan ng kaaway. Dahil sabi ng Diyos, hindi kayo pwedeng maagaw sa aking mga kamay. Hindi kayo pwedeng maagaw sa aking kamay ng aking Ama. Dahil kayo ang aking mga pastol at kailanman ay hindi ko kayo iwan. Kaya sabi ni David, even though I walk through the valley of shadow of death, alakdan man yan, ahas man yan, aso man yan, pusa man yan, you are protected. Hindi po kayo pwedeng kagatin. Kaya sabi mo lang, in Jesus' name. Ganun lang yun, in Jesus' name. Sabi, takbolo. In Jesus' name, huminto ka. Yung pagkaagat. Kaya kita mo si Paul,
nung nagbabiyahe sila, nung nangunguha sila ng kahoy, sa aksyon nangunguha sila ng kahoy para ipang siga. Si Pablo, nakita ng mga tao, nung kinukuha niya, merong makamandag na ahas na kumapit sa kamay niya. Tapos sabi nga ng mga tao, sigurado, patay na yan. Kasi makamandag yung ahas na yun. Pero hindi, ang ginawa ni Pablo, anong ginawa niya? Pinagpag niya lang. Hindi po siya sinaktan. Ganun po magproteksyon ang Panginoon sa buhay niyo. Amen? Kaya hindi kayo pwedeng matakot kahit kanino. Hindi kayo pwedeng saktan ng sino man. Dahil kayo po ay anak ng Diyos at kailanman ay hindi pwedeng saktan ang sino mang naniniwala at ginagabayan ng Panginoon. Sabi sa John 17 verse 21, habang kasama nila ako, si Jesus po nagsasalita rito yung kanyang mga disciple, at siyempre, sinasabi na rin po ng Lord to sa atin. Habang kasama ko kayo, iniingatan ko sila, sabi ng Panginoon. Iniingatan ko sila sa magitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Iniingatan ko sila at walang mapahamak sa kanila, maliban sa taong itinaktang mapahamak para sa matupad ang kasulatan. Ibig sabihin, sabi ng Lord, sila'y iniingatan ko. Sino nag-iingat sa atin? Si Jesus. Kaya once na tumawag ka lang sa Lord, Lord, give me your protection. It's siguradong hindi po kayo magkakamaling tumawag sa Kanya dahil ang protection ng Lord ay nasa inyo. Kahit nasa bingit kayo ng kamatayan, maraming taong tatapang. Sobrang tapang, pero pag malapit ng mamatay, nagiging mabait. Lord, tulungan mo ko. Pero pag natulungan na, pinagaling ng Panginoon, babalik na naman sa bagong bisyo, sa dating bisyo. Paano ka magkakaroon ng tunay na kagalingan at proteksyon ng Panginoon? Kung yung sarili mo, hindi mo rin iniingatan. Huwag po tayong masyadong extreme, kaya sinabi natin, I am not extreme. Alam mo malakas ang ulan, may protection ako sa Lord. Pawis ka, lusog ka sa ulan. Hindi po maganda yon. Hindi po wisdom yon. Ano po? May protection, Lord. Tatawid ako. Hindi naman tawiran yon. Hindi ako masagasaan. Mali po yon. Hindi po maganda yon, ha? Punta ka sa pedestrian. Lumakad ka ron. Sigurado ihinto yung mga sakyan. Pero sabi ng pastor, may protection, sabi ng Lord Kaya dito ako dadaan. Ang layo ng pedestrian Protection naman ng Lord to. Nagkakamali po kayo doon. Kinakailangan po, gawin din po natin yung tama. Amen? Tuloy-tuloy ako nito. Dire-diretso. Stop. Hindi. Protection to ng Lord. Diretso ka. Mali pa rin yun. Ha? Gawin po natin yung tama. Dahil ang Diyos, God is a God of truth. Yung katotohanan lamang ang dapat natin gawin. So, yung proteksyon na binigay sa atin ng Panginoon ay hindi po mawawala habang po kayo'y patuloy nakakabit sa Kanya. Because He is the vine and we are the branches. Amen. Mamumunga po kayo dahil protected po kayo ng Panginoon. Para pa po na si Lord. Number 4, and last na po ito. Remember His abundant blessings. Okay. Ang sabi po ng Lord dito, alalahanin ang kanyang masaganang pagpapala. Sa verse 10, babasahin ko sa Tagalog. Maganda kasi yung verse 10 sa Tagalog Sabi rito, at kakain ka, at mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. When you eat and are full, bless the Lord your God for the good land
He has given you. So, tayo po ay laging supply ng lahat ng kinakain natin. Hindi po nagkulang. Tignan nyo na lang. Ang Diyos, very fair siya. Kahit yung mga hindi naniniwala sa Kanya, basta ginilalang niya, pantay-pantay. Sa dinami-daming tao, sa Pilipinas, ang madalas kainin, Chicken Joy. Di ba? Kahit araw-araw kumain, hindi po naubusan ng manokok-korokok. Hindi mo nauubos. Kasi alam na ng Lord kung gaano karaming tao, mas marami pa rin blessing, mas maraming provision pa rin ang ibibigay niya. But yung isda, sa dagat, ang dami na barko-barko ang kumukuha, pero hindi pa rin nauubos kasi alam ng Lord na kailangan ito ng tao. Di ba? Kaya sabi rito, at pag kumain at nabusog, dahil ginawa ng Lord na maganda ang inyong mga lupain. So, hindi po tayo ginugutom ng Panginoon. Kasi prayer natin yan eh. Sino nagpipray palagi nun? Yung prayer ni Lord sa Matthew chapter 6 verse 11. Grant us this day our daily bread. Pag lagi mo sinasabi to, for sure and sure, pretty sure, ibibigay ng Lord yung kakainin mo. But, anything na ibinigay sa atin ng Panginoon, malit man o malaki, that is a blessing. Huwag niyo sayangin yung blessing na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Talagang bubusigin po talaga tayo ng Lord. Hindi po tayo gugutumin. Dahil ang blessing niya ay pangwala hanggang alam niya na kung hanggang kailan kakain. Minsan inisip ko pa lang, kita nyo iniisip ko, Lord, parang di ko sinasabi kay sister yon. Parang gustong kumain ng Go Grill, yung tuna panga. Ano yan, Go Grill, yung tuna panga, yung mga belly. Sabi ko, kailan kakakain? Pero gustong kumain nun eh. Tamang-tama, may nagpakain. Kita nyo? Iniisip ko pala nga, kasi kailangan mo yan. You pray, Lord, give us this day our daily bread. Give us Jollibee, give us McDonald's. Gusto niyo naman yung gano'n, ano? Give us Kenny Rogers. Bibigay po ng Lord sa atin yan. Walang posible sa Lord. Amen? Kaya gusto niya, lagi kang nabubusog. Ayaw niya nagugutom. Kasi tingnan niyo rito. Sabi na sa Psalms 37 verse 25, I have been young and now am old. Ano ba yun? Ayun. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor their descendants begging for bread. Ako'y naging bata at ngayon matanda na, pero hindi ko nakita kailanman yung mga righteous, yung mga kumikilala sa Diyos na pinabayaan at ang kanilang mga pamilya ay nanghihingi, nanglilimos ng pagkakain. Hindi po gagawin ng Lord sa atin yun. Never, never. Dahil ang blessing ng Lord ay nasa atin. Sapagkat sabi ng Lord, kung siya'y hahanapin natin, seek His first, His righteousness, and all of these things shall be added unto you. And your God will supply all your needs. At lahat ng kakainin nyo ay ibibigay, lahat ng iinumin nyo ay ibibigay ng Lord. Hindi lang basta bread. May Goldilocks pa yan. Lahat yan ibibigay ng Panginoon. May Dunkin Donuts pa yan. Iba pagkakalob siya. Kasi ayaw niyang magutom ang bawat isa. Pero medyo, gutom-gutom na tayo. No? Puro pagkain pinag-usapan natin eh. Ngayon, ayun po ang pinakamaganda sa buhay natin. So, bakit ba pinapaalala ng Lord sa atin? All of these things, why are we reminded? Bakit ba sa atin pinapaalala ng Lord to? Nalilimutan kasi yung mga kahanga-hangang mga ginawa ng Diyos, katulad ng Israelites. Nalimutan nila eh. Kaya sabi ng Lord, ayaw niya na malimutan yung mga ginawa ng Diyos
sa buhay nyo. Amen? Ang mga kahanga-hangang ipinakita niya sa mga panahon ng kasaganahan. Sa ngayon, masagana po tayo. Ayaw ng Lord na malimutan yung mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Kasi, sa panahon ng kasaganahan po, madalas po, hindi natin pinapalagan yung ating mga kayamanan o yung mga pagpapala natin. At ang iniisip lang natin, ipinagmamalaki natin dahil sa sarili niyong sikap. Ayun ang pinaalala ng Lord. Kaya dapat lagi yung alalahanin sinabi ng Panginoon sa atin. Kaya minsan, dahil masyado tayong abala, nalilimutan na natin yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin. At basta-basta na tayo gumalaw, hindi na natin iniisip na, Lord, sa'yo pala ito galing. Psalms 24 verse 1, I think, ang lahat ng bagay na narito sa mundo, ang mundo ay akin. At sa Kanya lahat ng galing ang lahat ng bagay. The Lord is the Lord, the earth is the Lord's. At ang lahat na narito ay sa Kanya. Amen? Ibig sabihin, lahat ng nakikita mo sa Kanya. Hindi sa inyong kakayanan. Ibinigay lang po ng Panginoon yan. Amen? So yung cellphone nyo, kay Lord o sa inyo? Oh, kay Lord. Galing ano. Kay Lord yan. Binigay ni Lord sa inyo yan. Para matuwa naman kayo. At gagamitin nyo yun para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Amen? Huwag niyong gamitin sa kung ano-ano lang. Kaya minsan, ang hirap talaga, lalo pag bata o kaya mga may edad na, lalo may edad. Pag nalulong, kasi very easy na lang, kaya tinututulan po nila yung mga online gambling eh. Kaya yung cellphone niya, gamitin niya for the glory of God. Huwag niyong gamitin sa kung ano, saan-saan bagay, no? Communication, okay. Pag tawag sa mga pamilya, tinatawagan ka ng pamilya, okay na okay yun. Pero kung gagamitin nyo sa kasamaan, stop na po. Amen? Dahil sarap pagka malayong pamilya mo, nasa Cagayan, nasa malayong lugar, tatawagan mo, di ba? O, di ba? May communication, sharean mo. O, ayun yung purpose ng Panginoon. Kahit hindi mo sila mapuntahan personally, pero sasabihin mo sila ng salita ng Panginoon, you share the word of God to them. Yun po ang pinakamaganda kung bakit ka nagkaroon ng cellphone. Gamitin natin yan for the glory of God. Okay? Gamitin natin yung cellphone natin. Lagyan natin ng Bible. Magbasa tayo, manood tayo about worship song. Andiyan dyan na po. Sa umaga, kuha ka, punta sa YouTube, hanapin mo yung mga kanta ni Bishop, hanapin mo yung mga kinanta natin, patugtugin mo habang naglalaba ka. O, di ba? Habang nagluluto ka. O, habang nagtatrabaho ka sa bahay mo, sa ano, may headset ka, gamitin mo. Dahil yan po ay blessing ng Panginoon sa atin. Dapat natin pangisawaan. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat na meron tayo at ang Diyos ang humihiling sa atin na pangasiwaan ito ng mapagkumbaba para sa Kanya. Ibig sabihin, huwag tayong maging mayabang. Kung meron tayo ngayon, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Alalahanan lang natin na ang Diyos ang nagbigay sa inyo yan. Kaya sa verse natin kanina, it is the God give you the power to become rich or wealth. Ang Diyos, hindi sa inyong kakayanan. Yung talentong meron kayo yan, bigay lang din po ng Diyos yan. Kaya ipagpapasalamat po natin sa Panginoon. Ngayon, dito tayo matapos. Tinuturuan lang po tayo rito, sabi rito sa Deuteronomy chapter 8, verse 16 to 17, In the wilderness, God provided them with manna, a food that was not perishable. Andiyan ba yun? Perishable and could not be eaten by the Israelites. Next verse. He did this. Ginawa niya ito to encourage them to trust Him. Sa Kanya lang daw nagtitiwala, knowing that
He would ultimately bring them prosperity. He did this to humble them. So talagang para magsasabi niya, sabi ng Lord, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. Tinuturuan po tayo ng Panginoon upang tayo magpakumbaba, hindi magmayabang kung anong meron po tayo, ipagpasalamat sa Lord at sa Kanya lamang ipagkatiwala ang lahat ng bagay. Sa Isaiah, dito na po ako magtatapos. Sa Isaiah 49 verse 15, pero sumagot ang Panginoon. Ang Lord nagsabi, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Tanong ha. Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaring makalimot ang isang ina, pero ako hindi makakalimot sa inyo. Sa totoo lang po, minsan nakakalimot tayo. Amen? Nakakalimutan. Kaya sinabi, nakakalimutan ba? Para imposible lang kalimutan ng ina yung kanyang anak. Pero nalilimutan pa rin. How much more pa yung mga ginawa ng Panginoon pag hindi po natin laging inaalala yung ginawa ng Lord sa atin, sigurado malilimutan po natin. At pag nalimutan po natin, pag yumaman po tayo, sumagana tayo dahil sa biyaya ng Lord, magiging mayabang po tayo dahil alam natin na sa inyong kakayanan yun. Kaya sabi ng Lord, remember God for His love, faithfulness, and goodness in your life. Lamentations chapter 3, verse 22. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So, ang Diyos po ay hindi po tayo kalilimutan. Although malilimutan natin siya minsan, nagiging mayabang na tayo minsan dahil meron na tayo. Pero sabi ng Lord, hindi ko kayo kalilimutan. Hindi ka kalilimutan. Ang Diyos po ay laging nariyan. His mercy, His love, His faithfulness, His goodness in your life ay parati po nating maranasan sa ating buhay. Amen. Palpakan mo na si Lord. At tumayo tayong sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Remember the Lord your God. Ang dapat nyo lamang po isipin, yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Ang katapatan niya ay magpakailanman at hindi po ito kailanman mawawala. The faithfulness of God, the love of God, there are new every morning. Kalimutan ka ng iba? Kalimutan ka ng mahal mo sa buhay o yung kaibigan, pero ang Lord hindi ka niya po kalilimutan. Iyan po ang nature ng Panginoon sa atin. Pero kung minsan nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, patuloy pa rin ang Diyos na kumakausap sa atin. Lumapit ka, pumunta ka uli sa akin. At yung mga sinabi ko kanina, I am the one who give you power to become rich and wealthy. At ito po'y pagkakalob sa atin ng Panginoon. Let's sing this song. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas mo ngayon, katapatan. One more time. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos. Yan lang ang dapat nating alalahanin. Lagi nating iisipin na ang Diyos ay matapat sa iyo.
at hindi siya magkukulang kailanman sa buhay niyo. Sa aking buhay, purit pagsambay, laalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo. Kay buti mo. Okay, pwede yung sabihin sa Lord yan. Maging tapat kayo sa Panginoon. Ikaw naman ang tanging ko sa sambahin. Aawitan at pupurihin Panginoon, kay buti mo. Kay buti mo sa akin. Ikaw lamang. Ikaw ang tanging ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin. Purihin mo ang Lord! Purihin mo si Jesus! Kay buti mo sa akin. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Yes, the Lord is so good to us. The Lord is so good to you. The Lord is so good to your family. Ang iyong nilikha, minuha natin. Napakabuti mo! Napakabuti mo! Ikaw nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko kapag ngayon, kailan pa man sa buhay ko kapag ngayon, kailan pa man sa buhay ko kapag. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nga po nagkulang sa amin. Hindi mo kami pinababayaan o iniiwanan man. Sa lahat ng takbo ng aming buhay, lagi mo kaming tinuturuan, ginagabayan, pinoprotektahan, at pinagpapala sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa maliit at malaking biyaya na natatanggap ng aming pamilya. Salamat po sa bagong trabaho. Salamat po sa bagong negosyo. Salamat po sa mga anak namin na patuloy mong pinalalakas, binibigyan ng katalinuhan.
Salamat po ang aming mga mahal sa buhay na sa ibang bansa ay patuloy mong iningatan at binibigyan mo ng promosyon at patuloy mo silang pinagpapala in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa mga aming mga anak na hindi nagkakasakit. Salamat sa aming mga hayupan, sa mga aming mga kung anong meron kami, Panginoon, na hindi nauubos. Lord, bagamat nawawala, nauubos, Lord, patuloy pa rin na sinusupply ang lahat ng aming kinakain. Patuloy mo kami binubusog. Binibigyan mo na maraming pagkain ng aming mga lames, ang aming mga table, Lord. Ang aming mga sisidlan, Lord, ay palagi mong pinupuno ng mga pagkain at mga tubig, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ikaw po'y lagi naming alalahanin at lagi ka naming tatandaan na hindi ka nagkukulang at palaging ang biyaya mo ay sapat para sa bawat isa. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Nakaupo na po tayo.